Pero kasi may mga bagay na kailangang pangalanan kasi hinihingi ng pagkakataon at hindi natin pwedeng ikubli sa ngalan ng katotohanan. Sa ngalan ng katotohanan ng fairness and transparency sa ating bayan. Kasahin natin ulit ito ng bonggang-bongga etong memorandum na ito. Okay, for Director, IIS, Intelligence and Investigation Service. Okay, from Investigation Division. Ano yung subject? Reported nefarious activities of Miss Soriano. Okay, ganun lang pangalan natin. You know what I mean? Okay? AKA Maria. And Bongbong Marcos at Bonget. Okay, si Terry. Kaya nga itong Terry, okay? March 10, 2012. I'm sorry, kailangan natin siya pangalanan sa ngalan ng katotohanan na malaman ng Pilipino. Dahil ito po ay usapin ng 115 million Filipinos na meron tayong isang presidente ngayon na isang bangag. March 10, 2012, this has reference to the reported nefarious activities of Ms. Soriano, aka Maria, or anak ni John Marcia, wala na tinodo na natin. Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with an unknown address. So, may mga lumabas kasi, sige tapusin ko muna. Number 2, ito. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling powdery substance suspected to be illegal pulveron inside the above-cited condominium. Okay? Cited condominium unit. Recommend approval of the attached pre-operation report or authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. So may perma. So ito yung March 10. So kaya nga yung PIDEA at yung mga dugyot nila, ito daw sinasabi ay AI, ay fake news. Mamaya dadako tayo sa pinaka-exciting part, darling. So din sa pre-op na pinakita ko sa inyo, mayroon lang doong address na hindi nag-match. At ito yung ginagamit nila. Okay? Yung sa pre-op na to, ito na yung binabasa ko mga hitad. Okay, pre-op na yan. Okay? Ang sabi dito, walang control number, di ba? Dated March 11, the next day na ito. Yung binasa ko kanina, yung memorandum was March 10. Ang sabi dito, Unit Office Intelligence and Investigation Service, name of target. Ayun na nga, pinangalan na natin yung target. And some unidentified male and female cohorts. Okay, specific area of operation, NCR, Makati City. Anong sabi dito? Summary of information. Dito ito yung mga nilulusot ng mga dugyot ni Kuting ng which is which daw ba talaga? 4C or 46C ang address. Okay, a confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulveron inside. Pasensya na, kailangan natin baguhin minsan yung mga terminology. Illegal pulveron inside Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell. Siyempre, ito yung palusot nila. Ay, sinungaling ka, Maharlika, ano ba talaga? 46C o 4C? I believe ito ay an honest mistake. Okay? Yung typographical error. Nangyayari yan. Kasi tao lang ang nag-type nito, hindi AI. Kasi kung AI ito, at talagang intention to make a fake document para sirain si Kuting, my God, hindi nagkaroon sana ng human error or typographical error. So, pinarfect na sana natin kung AI. Right? So, bago tayo tumuloy sa pinaka-exciting part, mga kababayan, ano bang address dito sa kabila? Ay, na-discuss na ito mga to, pero yun know, doon ko muna linawin yung address na sinasabi ay fake daw. Fake yan, Maharlika, kasi iba-ibang address. May papalagay ko sa yung video back in 2011. This video, magko-confirm sa inyo, matalas na kasi talaga mata ko eh. Kahit malabo, matalas na mata ko pa minsan-minsan. Okay? Here, darling. Okay, listen to this. Ang mga opisyal ng barangay ang aktres na si Marcel Soriano para harapin ang reklamong mga abuso na isinampa ng kanyang dalawang kasambahay. Nagpapatrol si An Ambrosio. Iminuwes na ng dalawang biktimang sina May Cachuela, 22 anyos, at Camila Cojedo, 18 taong gulang, kung paano
Pinatid ang kanilang amo actress na si Maricel Soriano noong June 29 sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Papatayin ko kayo. Yun, wala lang siya ng papatayin ko kayo. Dito kayo mamamatay sa niya. Ayon sa kanila, nakikita ng anak ni Maricel na si Chen kung paano sila gagawin ng actress. Incriminated ka mga ganun po siya magmula. Magkasukang katulong lang kayo, sabi ng Kusala. Ang anak ng actress solo ang nagbigay ng permiso na makalaya ng sila. Galing sa kanya sila Mia Camila. Actually, Ipalagan sa trabaho kay Maricel. Actually, mga palangga, puputulin ko na to. Okay? Hindi naman kasi relevant yung tungkol sa pagbubog sa mga kasambahay. Ang relevant po dito sa report na to, na i-flash sa report yung address ni Terry. Okay? Here we go. Okay? Kaya dito, mga palangga, na i-flash yung kanyang address. Okay, ano natin, we have to be very careful. Alam nyo na. Okay? We have to be very careful. Here. 46C. Yan po yung address na pinakita dyan sa TV Patrol. 46C Rizal Building. Exactly match. Here, dun sa mga gustong panoorin itong buo na ito, hanapin nyo na dyan lang yan sa TV Patrol, sa TikTok nagkalat yan. So meaning, ang tamang address dito, itong nasa memorandum. Ibig sabihin, nasa memorandum yung tamang address. So yung kinabukasan, nakulangan lang siya ng 6. So it's typographical error. It's a human error. Kasi, ang involved dito, si Terry. Isa siya nakasama ni Kuting na kung saan nakitaan na white powdery substance na sinisinghot nila. So mga palangga, since ang subject dito, ang target, noong March 10 of 2012, ay the same person, yung pinarinig ko sa inyo sa balita, tapos yung address ay flash mismo ng TV Patrol. Alam ng TV Patrol yan. Huwag yung burahin yung ano na yan. Huwag yung burahin yung balita na yan. Pero ipopost ulit natin, i-share natin sa Maharlika Network at saka sa Boljakan natin sa Facebook. Lahat po itong mga dokumento na, mga susunod natin dokumento, ipapakita ko tulad. Ipopost ko doon para meron kayong kopya. Alright? So meaning, itong Unit 46C, okay? 46C ay match sa subject at match dito sa balita ng TV Patrol in 2011. And the fact ito naman, 2011 nangyari yun, yung pagbububog. Ito naman, March 10 of 2012, nakalagay dito. So, klaro tayo dyan. Klaro yung recto tayo dyan. Okay? So, kaya kung magnagamali man dun sa pre-operation report, again, it's a human error. Nangyayari yan. So, kung titignan natin yung sinasabi ng PDEA na AI ito, sabi ko nga, kung gagawa ka lang naman ng kasinungalingan para sirain mo yung tao, ipi-perfect mo na. Diba? Kung AI. But again, na-prove natin today sa inyo na nag-match ang address ni Terry at dito sa PDEA kasi si Terry ay isa siya sa target at siya nga ang nangunguna na kasama ni Kuting. Now what? What is the next attraction now? Mga kababayan, bakit ba kailangan ibuwis ni Itaya ni Maharlika ang kanyang buhay dito? Dahil gusto ko, ang pangarap ko, na sinasabi ni Kuting, ang pangarap ko, ibabangon tayo muli. Paano tayo babangon, mga kaibigan? Kung ang inyong presidente ay isang bangag-bangag at ang simpleng mga palangga, ang simpleng mga bagay-bagay, ang simpleng not bagay-bagay, pag pupulburon test ay hindi niya gagawin. By the way, sabi na nag-comment kanina ay nagkaayos na raw yung kasambahay at saka si Maricel. So kaya nga hindi naman relevant yung issue, but thank you. So ngayon mga palangga, okay? And also, yung pinalabas natin ng isang araw, kahapon yata yun, na questionable yung pinresent ni Kuting Jr. na pulburon test noong 2021 nung bago siya tumakbo. Alright? Bakit questionable? Yung processing, okay, mula doon sa collection of specimen ay 2 minutes lang. Ngayon mga kababayan, suspense na ako. Kailangan di ako magalit muna ngayon kasi pag gagalit ako, baka mawala tayo. Kaya gusto ko, kalma-kalma lang muna tayo ng bonggang-bongga today. So this one, here, okay, ito. Ito pinakita ko sa inyo. Okay, ito. Ito yung actual, yung transaction date, kung saan si Kuting ay, ulitin natin ulit. Yan siya ay nagpa-pulburon test. It's like more than 2 minutes lang ang mula sa actual hanggang sa report date. Ngayon, questionable yan. Kaya dapat, magpaliwanag ang ospital, okay, ang St. Luke's, ang pumirma, ang analyst at ang head of laboratory, yung doktor, kung bakit 2 minutes lang kakaiba yung kanyang pulburon test. Pero ay isa-aside muna natin yan. Actually, sobrang lahat ito ay juicy.
Okay? Mga kababayan, ngayong araw na ito, dyan sa Pilipinas, napag-alaman ni Maharlika, actually marami nakakaalam, kayo na lang ang nahuli, okay? Na alam na ng Office of the President, alam na ni Marcos Jr., alam na ng Senate, okay? Alam na ng Senado, at teka lang, ito bagong papel to. Okay. Alam na ng Senado, alam na rin ng House of Representatives na ang ating pinakita sa inyong mga dokumento ay hindi AI. Bakit? My goodness. Yung pumirma po na investigation agent, napag-alaman natin, alam mo naman kahit sa loob ng Malacanang meron tayo talagang mga puting ahas na concerned. Concerned sila sa taong bayan. Concerned sila sa inyo. So napag-alaman natin, dated April 7, here's the date. Okay? Sulat po ito. That's the date. Ayan, April 7, 2024. Ito po ay patotoo na indeed, itong mga dokumentong pinakita natin a few days ago ay hindi po, hold natin, ay hindi po AI. Ito ay hindi AI dahil po dito sa sulat na ito na merong kopya ang PIDEA, Office of the President, kasi under yan kay PIDEA, under kay Kuting, at saka dapat naman talaga may kopya ang Senado at Kongreso. Ngayon, bayan, taong bayan, I think it's my duty bilang isang Pilipinong tumulo ang dugo o umagay ang dugo sa lupang sinilangan. Ito yata mission ko eh. Kasi ito'y pilit na ikukubli, itatago ng mga pangyarihan na sa gobyerno sa 115 million Filipinos para protektahan si Marcos Jr. sa kanyang kabangagan. Tama ba? Hindi ko pinangungunahan ng Kongreso. Kongreso, Senado, well, wala tayong naasahan sa Office of the President at PIDEA kasi hawak nila yan sa liig. But I still have hope sa Kongreso at Senado. Kasi I believe may konti pang natitirang matino-tino dyan. Ngayong araw na ito, mga kababayan, para tayong dear Ate Helen, di ba? Talagang kumakabog-kabog ang mga dibdib ninyo eh. Kasi gusto kong malumanay para manamnam natin ang istorya. Okay? Ngayong araw na ito, mga hitad, ay sumulat ang pumirma itong investigation agent na ito ay, I believe, sulat niya ito, okay? Sa Kongreso, Senado at Office of the President, confirming na ang ipinakita ni Maharlika, okay, ay legit, hindi AI. Here, I will read the letter. Actually, ito yan mga pala, pinarin ko lang, ha? Okay? Ito po yung letter. To ang address Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo, Director General of PIDEA. Okay? Nia, Northside Road, Barangay Piñahan, Quezon City. So, sinulatan siya, Dear Undersecretary Lazo. Ayan. Greetings, sabi niya. Sir, the undersigned former investigation agent, which is dun sa, sa papel natin na pinakita, is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger which this agency immediately debunks. Okay? Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. Kaya nga diba sabi ko sa inyo noon, ayokong pinagtatakpan ko pa rin yung pangalan kasi ayokong ma-risk ang buhay nitong agent na to na wala namang kamalay-malay dahil lumusot ang papeles o itong yung papel na ito papunta sa atin dahil ang nag-leak sa atin nito ay nasa loob din naman ng gobyerno na nagmamahal sa inyo na ayaw na nilang magkaroon ng pulboronic na presidente. But yung agent walang kamuwang-muwang kaya still pinoprotektahan natin siya hanggang sa magsalita siya talaga at willing siya magsalita. My channel is open. Tuloy po natin. Okay. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. That was me, okay, the said person. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS, okay, IIS is Intelligence and Investigation Service, okay, to the RONCR. What is RO? Kaya comment na dyan, hindi ko na research. RONCR and up to his termination in November 2013.
he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. So, tinerminate, okay? Tinerminate pala ito si Mr. Investigation Agent, okay? Kaya tapos doon sa department niya at inilipat dito sa RONCR, Regional Office. Thank you, Michael. Thank you. Yes, thank you very much. Okay, concerning the classified information relative to the document that the political blogger is allegedly referring to against actress Miss Soriano and politician Bongbong Marcos and others, it is common knowledge at the agency's compound that the undersigned, the agent, was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to sworn statement. So yung confidential informant ay nagkwento, then ginawa, nag-sign siya ng sworn statement niya. The following day, which is yun na nga yung following day is March 11. Ito yung hawak nating papel, yun nga yung pre-operation report. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate. So ito na yung papel na una natin pinakita sa inyo. Okay? For possible casing and surveillance. A process under the PIDEA manual operations before the conduct of anti-pulburon operations. Okay? Unfortunately, the then deputy, listen to this, the then Deputy Director General for Operations halted the supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. So, pinigil. So, tama yung informasyon natin. Diba? Na pinigil. Although hindi pa napapangalanan si Ochoa dito, pero yung Director General ay ipinigil o tinigil ang in-stop ang operation, ang pag-raid supposedly kay Terry at kay Kuting. Okay? Ngayon, tuloy natin. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet. Confidential, containing, eto na tayo, kaya may title tayong ganyan, pictures of some personalities while using suspected illegal chuchu o illegal pulburon inside the suspected high-end condo unit at the sworn statement given by the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to Department of IIS. Ito yung sinasabi niya sa sulat, mga palangga. March 10, ito. Okay, yan yung sinasabi niya sa sulat. Okay? Ngayon, mga palangga, next page tayo. Okay, together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, okay? Ako yun. Kasama ako doon. Malay ko ba? Okay? Gusto lang naman ng ating mga palangga na malaman nyo lahat na nagpupulburon si Kuting. Okay? The highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. But my reason is not personal. It's for the people na makalaya sa bangag-bangag na administrasyong ito. Tuloy natin. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. Yung chief na nag-halt nito, na nagputol nito. Actually, mariresearch nyo yan kung sino ang chief itong sinasabi niya. Doon sa mga article na-research na nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Okay, tuloy. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you, and God bless. Sincerely yours, lovingly yours, the agent. So, pakita ko po sa inyo, katunayan, kailangan malaman ng taong bayan, ito po ay may kopya na ang presidente ni Nong Kuting. May kopya na silang lahat, ayan po yan, okay? Ibig sabihin, nasa mga kamay ngayon ng presidente, nasa mga kamay ng PIDEA, pero yung dalawang yan,
wala tayong naasahan dyan. Umasa tayo kahit papaano sa Congress and Senate na mga palangga na katawag nila tong taong ito once and for all para pagkalinaw. So meaning, dito sa letter na ito na natanggap nyo na Congress at Senado, inunahan ko na kayo. Kasi ayoko nagsisinungaling kayo sa taong bayan. Mga palangga, inunahan na natin na totoo, legit, dahil sa dala ng mga panindak din dito sa agent na ito, minabuti niyang magsalita at gusto niyang magsabi sa taong bayan. Sabi ni Palangga, may nagsabi, Congress, wala na rin tayong naasahan dyan, sabi ni Boningkit. Kaya nga Palangga, tignan natin. Pero ang tanong ko sa inyo, dyan sa letter na yan, binanggit niya na may letratong nagsisesyon si Kuting na nagpupulburon. Kaya ang tanong ko, aantayin niyo pa bang makita? Well, siguro, tayo pang makita. Dapat lang na makita ang pulburon na nagsisingot si Kuting at ang video. Nasa mga kamay niyo yun. At babantayan ninyo etong Kongreso at Senado. At I hope ma-pick up ito ng media ang mga tahimik ang mga Julkang Julina. Karapatan ng taong bayan na ihayag, na ibalita ito ng mainstream media kung sila ay may natitira pang katiting na pagmamahal sa taong bayan. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang pangalan ni Maharlika, okay? Pwede naman ako ipatawag sa Congress, wala namang problema sa akin eh. Sa via Zoom, wala problema. Yun, katawag niyo ako, ano yung intention ko. Well, nasabi ko na lahat ito. Pero ibig sabihin, hindi